Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy na natin yung sa fasting kasi malapit ang Ramadan. So natalakay na natin yung syurutu wujubihi, 4, al-Islam wal-bulug wal-akal wal-kudrah. At yung syurutu sihha, 6, at ito yung pagiging Muslim, yung kawalan ng nifas at haid, pangalawa at pangatlo yun. Pang-4, tamyiz. Pang-5, yung akal, at pang-6, yung niyya. Tatalakay na natin kahapon ang niyya. Alhamdulillah. Wa farduhu, ang obligadong gagawin sa pag-aayuno, al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajr thani ila ghurubi syams. Al-imsak, ang imsak na tinutukoy dito, imsak ibig sabihin paglayo, hindi pagsasagawa. Imsak. Diba? Masaka, hinawakan niya, kumbaga. Sa imsak, hinahawakan mo ang iyong sarili, pinipigilan mo ang iyong sarili. Laban sa mga mufattirat. Mufattir, ibig sabihin, ano? Mufattir, ano? Tagapag-iftar, nagdudulot ng iftar. Mufattir, yun yung tinatawag na mufattir, nagdudulot ng iftar. Ibig sabihin kung fasting ka, ginawa mo ang bagay na ito, napuputo lang yung fasting. Syar'i man o hindi syar'i, halal man o haram, na paraan ng, kumbaga, pagkakaputol ng pag-ayun. Ibig sabihin, kung pinutol mo yung pag-ayuno sa Maghrib, kumbaga, maaring mapapahintulutan na yun kasi Maghrib na, o kaya kabilang ka doon sa mga maaring magputol ng pag-aayuno dahil sa paglalakbay. O haram, kung puputulin mo ang iyong pag-aayuno ng walang dahilan. Kakain ka, iinom, o makikipagtalik, o mag-iintensyon ng pagkakaputol ng fasting. Yun ang mga mufattirat na tinatawag. At ang pagsisimula nito, tulu'il fajr thani, yung pagsikat ng pangalawang fajar. Pangalawang fajar, ibig sabihin, yung pagsisimula na talaga ng pagsikat ng araw. Dahil meron tinatawag na fajr al-awwal o fajr al-kadhib. Unang fajar o sinungaling na fajar. Ibig sabihin, hindi pa ito yung totoong fajar. Na magliliwanag ng konti ang horizon at didilim muli. Yun ang fajr al-awwal. Yung fajr al-thani, dire-diretso na talaga ito na pagsikat ng araw. Hindi natin ito napapansin dito kasi hindi natin direktang nakikita ang horizon. Pero sa mga lugar na nakikita ang horizon, mapapansin ito. Horizon, ibig sabihin kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Kumbaga yung patag na lugar na nagtatagpo ang langit at lupa. Na mas mainam kung walang obstruction dito, walang bundok, walang building, mas maobserbahan ang Fajr al-Thani, insyaAllah. At ang pagtatapos ng imsak na ito ay sa Ghurub Syams. Ghurub Syams, ibig sabihin sa paglubog ng araw, hindi sa pagdilim. Kasi pag madilim na, ibig sabihin Isya na yun. So kapag yung araw ay lumubog na, ito ang oras ng Maghrib. Yung mga sunna naman sa fasting, so yun na nga yung nag-iisang fard dito, al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ito lang, yung imsak sa mga nakasira ng fasting mula sa fajar hanggang sa Maghrib. At yung mga sunna rito sa fasting, 6. 6 ang mga sunna sa fasting.
Una, Ta'jilul Fitri, pagpapaaga ng iftar. Ibig sabihin, kapag nagadan na, mag-iftar na. O kung wala ka talagang pagkain, halimbawa nga buibiyahe ka, nakasakay ka sa bus, wala kang dalang kahit tubig, tapos oras na ng Maghrib, pwede ka na mag-intensyon na lang na magputol ng iyong pag-aayuno. Puputulin mo na siya doon pa lang. Hindi hihintayin mo pa na tumigil yung bus. Kung nakasakay ka sa bus, wala kang mainom na tubig o anuman, tapos yung stopover, 2 oras pa, mag-intensyon ka na ng pagputol sa pag-aayuno, yun ang mas tama. Hindi hihintayin mo pa kung kailan ka titigil para makakain. Kasi yung intensyon ay sapat na upang maputol ang fasting. Sapat na. Kahit sa araw, ikaw ay mutaraddid, nagdadalawang isip ka, pero kapag ikaw ay nagdesisyon talaga na putulin ang iyong fasting, kahit hindi ka pa kumain, putol na ang iyong fasting. Ganyan kahalaga ang intensyon. Pangalawang sunnah, ta'khirus suhur. Ibig sabihin, ang suhur ay mangyayari mga ilang minuto bago ang adhan ng Fajr. Yan ang tamang oras ng suhur. Hindi kakain ka ng marami sa gabi, tapos mag-a-alarm ka, tapos ng adhan ng Fajr, hindi ganon. So dapat magsuhur bago ang oras ng Fajr. Kahit tubig lang. Kahit tubig lang. Kung tiyatamad kang kumain, kahit tubig lang, insyaAllah. Pangatlong sunnah, az-ziyadatu fi a'malil khair, pagpaparami ng mabubuting gawain. Dahil ang mabubuting gawain sa mabiyayang buwan ng Ramadan, insyaAllah ay mas malaking gantimpala dahil sa pagiging mabiyaya nito. Dahil sa pagiging mabiyaya nito. Yun ang pangatlong sunnah. Siyempre, yung kabaligtaran din nito ay applicable din. Paglayo sa mga gawaing masasama. Kasi kung mabiyaya ang Ramadan at nadodoble o nadaragdagan ng reward dito, ganun din yung mga kasalanan. Nadodoble o nadaragdagan ang pananagutan dito. Kaya nga yung hadith, yung sinabi, man lam yada' qawla zuri wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sino man ang hindi niya iwan ang masamang pananalita, kamangmangan o mga pagsasakilos nito o mga pagkilos na may kamangmangan, ibig sabihin mga kasalanan, hindi kailangan ni Allah na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Kasi yung pagkain at inumin, pinahintulutan kapag hindi Ramadan. Pero yung mga kasalanan, hindi pinahintulutan kahit hindi Ramadan. Sa buong taon na hindi ito pinahintulutan. Pang-apat na sunnah, wa qawluhu jahran idha syutim inni saim, nasasabihin ng tao kapag siya ay iniinsulto o inaaway, sasabihin niya, tunay na ako ay nag-aayuno. Pang-apat na sunnah yun. Panlima, wa qawluhu enda fitrihi, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, subhanaka wa bihamdik. Kapag nag-iftar daw, sunnah na sabihin ang, O Allah, para sa iyo ako ay nag-ayuno at sa iyong biyaya ay pinuputol ko ang aking fasting. Maluwalhati ka at sa iyo ang papuri. Luwalhati at papuri sa iyo. Ngayon itong dua na ito, ang pinanggalingan nito ay, ayon sa mga scholar, hadith na daif. Ito ay hadith na daif na iniulat ni Imam Ad-Daraqutni. At dito nga merong komento rito na ito ay akhrajahu Ad-Daraqutni min hadith Ibn Abbas, mula kay Ibn Abbas, fi isnadihi Abdul Malik bin Harun. Meron daw sa sanad nito isang lalaki na nangangalang si Abdul Malik bin Harun. Qala Ad-Daraqutni huwa wa abuhu daifan. Si Abdul Malik at ang kanyang tatay na si Harun, daif ang kanilang mga iniulat na hadith.
Hindi na binanggit kung bakit, pero maaaring sinungaling sila o maaaring mahina yung pangmemorya nila. So daif ang hadith na ito. Kaya sa fasting, sa iftar, ang sunnah talaga na sabihin kapag mag-iftar na, walang iba kundi bismillah. Mag-iftar ka, bismillah. Okay? Bismillah. At kapag nakakain ka na o nakainom, kaya saka ka lang magsasabi ng dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Naalis na ang gutom at napatid na ang uhaw, kumbaga nabasa na ang mga ugat at naitaguyod na ang gantimpala insyaallah. Yun ang napagtibay sa iftar. Pero itong nga na ito, nabanggit dito na dua, ito ay walang batayan. Pero, yun nga, kasi dua ito, pwede ka nga mag-imbento ng sarili mong dua, di ba? O, pwede mo rin itong sabihin. Pero hindi bilang isang dua na masnun o nanggaling sa sunnah. O, sasabihin mo lang, kahit Tagalogin mo pa nga ito, Ilocano, walang problema. Walang problema. Ang mahalaga sa dua ay tama ang kahulugan nito, insyaallah. So sa iftar, sasabihin lang bismillah. At kapag nakakain ka na, saka mo sasabihin yung dhahaba dhama'u wabtallatil uruq, yun lang. Ito pwede rin, insyaallah, pero hindi sa paniniwala na ito ay sunnah na sabihin. Meron pang karugtong itong dua na ito, Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. O Allah, tanggapin mo ito mula sa akin, tunay na ikaw ang nakaririnig at ang nakaaalam. So, pwede nga gawing itong dua. Okay? At gayon din sunnah, pang-anim, wafitruhu ala rutabin fa in udima fatamrun fa in udima famaun. Ang mag-iftar siya sa pamagitan ng rotab. Rotab yung sariwang dates. Sariwang dates. Kung walang sariwang dates, yung tamar, yung pinatuyong dates. O kahit yung dates na, yung naka-vacuum seal, yung may, yung may asukal. Pwede na yun, walang problema. At kung walang dates, tubig. At kung walang tubig, anumang pagkain, inshallah. At kung walang pagkain, yun nga, intention. Mag-intensyon ng pagputol ng pag-aayuno agad-agad kapag napagtibay na dumating na ang oras ng iftar, alhamdulillah. So, 6 na sunnah, pagpapadali ng iftar, pagpapahuli ng suhur, pagpaparami ng mabuting gawain, pagsasabi ng inni saim kapag siya ay ininsulto o inaway sa Ramadan, at ang dua sa Ramadan o sa iftar. Dua sa iftar, yun lang, yung dhahab al-dhama'u wabtallatil uruq, yun lang ang nasa sunnah. Pero ito nga pwedeng magdua ng kahit na ano. Kasi nga di ba sa iftar tanggap ang dua, so pwede ka rin magdua ng kahit na ano habang ikaw ay nag-iftar. Humiling ka kay Allah ng kalusugan, humiling ka kay Allah na kumbaga tanggapin ka sa paraiso at iba't iba pa. At pang-anim, iftar sa pamagitan ng sariwang dates. Kung walang sariwang dates, yung tamar, yung pinatuyong dates. Kung wala tubig, at syempre kung wala lahat ng ito, anumang pagkain o intention na lang, insyaallah. At tayo pinagbabawal sa nag-aayuno. Yahrumu na siyempre unang-una, alaman la udra lahu al-fitru bi Ramadan. Para sa sino man na walang dahilan, ipinagbabawal sa kanya ang pagpuputol ng kanyang pag-aayuno sa Ramadan. Hindi ka naman naglalakbay, hindi ka naman kabilang sa mga may sakit, o wala ka naman malubhang sakit, ay hindi ka pwedeng magputol ng pag-aayuno. Pero, yun nga, yung traveler, yung naglalakbay, kung gugustuhin niya na mag-fasting, pwede rin.
Yung traveler, kung gugustuhin niyang mag-fasting, pwede rin, insha'Allah. Pwede rin, insha'Allah. Kasi nga, hindi pwede na magpa-fasting o hindi pwede magpuputol ng fasting yung walang dahilan. May sakit. At yung sakit nga, maaring ito ay dalawang klase, di ba? Pwedeng sakit na inaasahan na gagaling pa ito, bawalagnat, trangkaso, o sakit na hindi nagagaling, yung malalang kaso ng diabetes, yung may sakit sa kidney, yung may may cancer, mga ganong sakit. So actually hindi na sila magpa-fasting, as in pwede na talaga silang hindi mag-fasting. Yung gagawin nila, magbabayad na lang sila ng fidya. Yung pagpapakain ng isang miskin sa bawat araw na hindi nila napag-ayunuhan. At ang pagpapakain nga, natalakay na natin, di ba? Pwede mo itong ibigay na pagkain, papakainin mo yung tao mismo. At doon sa pagpapakain, pwedeng isang tao pakainin mo ng 30 days, kung 30 days yung Ramadan. At not necessarily, pakakainin mo siya sa mismong Ramadan. Pwede pagkatapos na ng Ramadan. O pwede mo rin gawin 30 katao, pakainin mo ng minsanan lang. Pwede rin. Sinabi ng mga scholar, pwede rin. At syempre, pwede rin naman na yung pagkain, ibibigay mo na hilaw. Sila na magluluto. Pero nga yung walang dahilan para magputol ng kanyang fasting, haram sa kanya ang magputol ng kanyang fasting. At walang kada. Hindi niya ito pwedeng pagbayaran. Katulad sa sala, pinutol mo na hindi ka naman kabilang doon sa, o hindi ka nagsala dahil wala ka ng, hindi ka nagsala pero wala ka naman talagang dahilan na hindi ka magsala. Walang kada doon. Walang kada, hindi yun pwedeng pagbayaran. Kasi lumipas na ang panahon nito. Ang pag-aayuno sa Ramadan, kaya nga yung mga scholar, di ba dalawa yung pananaw, pwede kayo mag-intensyon ng isang intensyon lang para sa isang buong buwan, 30 days. O kaya mag-i-intensyon ka gabi-gabi. So sinasabi nila, mas tama o maaring mas safe yung mag-intensyon ka gabi-gabi kasi ang bawat isang araw ng Ramadan na pinutol mo na sinasadya mong putulin, hindi mo na yung kayang bayaran, hindi mo na yung pwedeng bayaran. Kasi ang bawat isang araw ng Ramadan ay may tuturing din na individual na mga araw ng pag-aayuno. Okay? Sinadya mong putulin, wala lang, hindi din mababayaran. Wayajibul fitru alal haidi wan nufasa. So obligado ang hindi pag-aayuno. Ibig sabihin, bawal mag-ayuno ang may buwan ng dalaw at merong nifas, yung nanganak at dinugo. Pero nga nalaman ko, meron din palang nanganganak na hindi dinudugo. So yung babaeng ganun, hindi siya kabilang sa nufasa. So kapag nakarecover na siya ng lakas niya, pwede na siya mag-fasting, inshallah. At yung mga sala niya na hindi niya nagawa dahil nanganganak siya, di ba? Alam nga naman, nanganganak siya, magsasala siya. So, pwede niya nang ikada, inshallah. Pero kung may nifas, may pagdurugo, at ito yung kalagayan ng mas maraming babae, bawal ang mag-ayuno. Gustuhin man niya na mag-fasting, bawal. Gustuhin man niya na mag-fasting, bawal. Wa alaman yahtajuhu. Liinkadi ma'sumin min mahlakatin. So pinahintulutan lang ang hindi pagpapasting, yun nga dito sa mga may kadahilanan. Halimbawa paglalakbay, sakit, yung buwan ng dalaw, may nifas, at yung kailangan niyang putulin ng kanyang fasting, halimbawa, meron siyang ililigtas, kailangan niya na magkaroon siya ng lakas, pwede siyang pagputol ng kanyang fasting, inshallah. Kailangan niya magputol ng kanyang fasting, inshallah. So ito yung mga haram na mag-fasting. Yung babae na may nifas at mayroong buwan ng dalaw, at ito rin yung mga bawal gawin sa fasting, syempre
yung pagputol ng pag-aayuno para sa mga walang dahilan na magputol ng pag-aayuno. So sunnah naman, sunnah na mag-fasting, wa yusannu limusafirin yubahu lahu al-qasar wa limaridin yakhafu ad-darar. Okay. So tinukoy dito yung musafir at yung may sakit. So sunnah raw na mag-fasting yung musafir. Yung musafir na ibig sabihin, pinahintulutan sa kanya ang kasar. Na siya rin naman kahulugan ng musafir. At yung may sakit na kinatatakutan niya, nalalala ang kanyang sakit dahil sa fasting. Pwede naman sila mag-fasting. Pwede. Naglalakbay ka, pwede ka mag-fasting, inshallah. At yung may sakit ka, pwede ka rin mag-fasting, inshallah. Ngayon, maaaring magiging haram lang yung fasting kapag yung may sakit, yung sakit niya ay kamamatay niya na talaga yung kanyang pagpapasting o kaya lalong lalala yung kanyang sakit. Lalong lalala yung kanyang sakit. Sa ganung paraan, maaaring haram sa kanya ang fasting. Maaaring haram sa kanya ang fasting. So yung traveler nga, yung musafir, kung gugustuhin niya ay pwede siya mag-fasting lalo na ngayon. Kasi ngayon maginhawa naman yung di ba? Yung paglalakbay, aircon naman yung sasakyan, mabilis naman yung biyahe. So pwede siya mag-fasting, inshallah. Kahit siya ay nagkakasar ng sala. Ito yung dahilan ko bakit tinukoy dito yung kasar. Kahit pinaikli niya yung sala, pinagsasama niya yung sala, pwede pa rin siya mag-fasting, inshallah. Kasi may mga sabi-sabi, sinasabi nila, kung musafir ka, tapos nagpa-fasting ka, huwag ka na magkasar at huwag ka na mag-jump. Huwag ka na magpaikli ng sala at huwag mo na pagsamahin yung sala. Kasi nagpa-fasting ka naman Walang batayan yun. So pwede ka pa rin magpaikli ng sala at mag-combine ng sala kahit nagpa-fasting ka. Walang problema. Ngayon kung di ka magpa-fasting, okay din. Wala ring problema. At yung may sakit nga, so depende nga ito sa sakit. Kung yung sakit mo lang naman sipon o sakit ng ulo na wala namang epekto, dito ang iyong pag-aayuno. Yung sipon, di ba? Hindi naman lalala yung sipon kapag ikaw ay gutom sa maghapon. Tapos merong ilang sakit ng ulo na hindi naman dulot ng gutom, di ba? Halimbawa, yung migraine, hindi siya related sa gutom. Okay? Walang pera, yun, hindi related sa gutom. So pwede ka mag-fasting kahit may mga ganun kang sakit, inshallah. Pero yung sakit na yun nga pwedeng lumala o makapinsala dahil sa fasting, hindi naman siya malala, pero halimbawa, ulcer, mga ganun. Lalala siya kapag nagugutom ka kasi acidic yung sikmura, tapos walang laman, lalong may irritate yung lining ng sikmura. Yun yung ulcer na tinatawag. Yung ulcer, parang kasi yung ulcer sugat sa loob ng stomach. Kapag gutom ka, yung acid doon sa stomach, walang tinutunaw na pagkain, tutunawin niya talaga yung tiyan mo. Ang tutunawin niya yung tiyan mo. Kaya, sabi nga nila, ang pinakamahirap daw talaga, isa sa pinakamahirap na kamatayan, yung mamatay ka sa gutom. Mamatay ka sa gutom. Kasi, kumbaga, yung sakit na mararamdaman ng tao na nagugutom sa tiyan niya, matindi. Pero na lang kung gutom ka at the same time, mamamatay ka pa sa ibang sakit. Okay? Pero ang gutom lang talaga, yun ay mahirap na kamatayan. At pinaka nakakatakot daw na kamatayan para sa tao. Sabi dun sa ginawa na pag-aaral ng mga psychologist, yung malibing ng buhay. Yung malibing ng buhay. Madilim, tas kulang ng hangin. Yun yung actually, mga nalilibing ng buhay, una nilang kamamatayan yung suffocation bago pa sila mamatay ng
mamatay sa gutom. Pero okay na rin yun na mamatay ka sa suffocation kaysa mamatay ka sa gutom habang ikaw ay nakalibing ng buhay. Sunod, ang mga mubah sa fasting, lihadirin sa farafi at nain nahar. So pwedeng mag-fasting yung tao na sinimulan niya yung araw na hindi siya naglalakbay. Bawa ngayon, nag-intention tayo ng fasting kanina bago mag-Fajr, tapos nagsala na ng Fajr, tapos ngayon alas 6:30 na ng umaga, tapos maya-maya alas 8 maglalakbay tayo, pupunta tayo ng Maynila. Pero itutuloy natin yung fasting natin, pwede. Mubah. Mubah siya na gawin. Katulad kung paanong mubah, actually sunnah yung mag-fasting ang musafir. Pinahintulutan sila pareho. Pero sunnah yung pagpa-fasting ng musafir at ito naman mubah. Pinahintulutan, insyaAllah. Pero kung puputulin niya, wala rin problema. Mamaya maglalakbay na alas 8, alis tayo, punta tayo Maynila. Tapos alas 12 kumain tayo ng pananghalian, pinutol natin yung fasting natin, walang problema insyaAllah. Pero dito, linawin lang natin. Di ba ngayon nagdesisyon ka maglalakbay ka ng alas 8? Ang mas mainam, kasi bago mag-Fajr, inaasahan mo na magta-travel ka, di ba? Pwede ka na bang hindi mag-fasting doon? Ang mas mainam, mag-fasting ka pa rin. Simulan mo yung araw na nagpa-fasting bilang pagdakila sa Ramadan. Ngayon, kung musafir ka na, naglalakbay ka na talaga, doon ka na magputol ng fasting, insyaAllah. Kasi paano din yan, halimbawa, ano din ihtiyat, kumbaga, para safe. Paano kung di natuloy yung lakad mo? Tapos hindi ka na nag-fasting ng araw na yun. Sayang yung araw. So, simulan mo na yung araw mo na nagpa-fasting, insyaAllah. At kung maglalakbay ka na, edi kung hanggat maaari, ituloy mo na lang. Kasi sa totoo lang, mas mainam mag-fasting talaga sa Ramadan. At ang kada, yung binabayaran mo yung utang na Ramadan, mas mainam pa rin yung mapag-ayunuhan mo ang mismong Ramadan dahil ang mismong Ramadan ang mabiyaya. Hindi yung fasting lang. Okay? So mas mainam yung wala kang utang na Ramadan, insyaAllah. Ngayon, usapin sa fiqh. Pwede ba yung babae, halimbawa, yung babae iinom ng gamot, pampadelay ng menstruation? Di ba may ganun na gamot? Hindi yung binibenta sa Quiapo, sa simbahan. Yung gamot talaga na Pero kung ganun yung epekto nun, yung nga doon sa yung mga herbal, so may mga scholar nagsasabi hindi pwede. Kasi natural na dumarating sa babae yung buwan ng dalaw, hindi ito pipigilin. Pero may mga scholar din na nagpahintulot at maaring ito yung mas matibay na pananaw. Kasi pinahintulutan nila ito sa Hajj na pwede silang uminom ng pampadelay ng menstruation para kumbaga tuloy-tuloy nila magawa yung Hajj at tuloy-tuloy nila magawa yung fasting. So may mga nagsabi rin na pwede. Pero para sa akin, mas mainam na, kumbaga, hayaan na lang ng tao na mangyari yung natural na mangyayari sa kanya, inshallah. Hindi naman siya kumbaga, sa Ramadan naman kasi hindi naman ito katulad ng Hajj na minsan mo lang gagawin sa buhay mo. Ito taon-taon So mas mainam na walang problema. Anyway, mubah naman, di ba, na mag-iftar yung babaeng may buwan ng dalaw. Inshallah, walang problema. Hindi magiging kapintasan sa kanya, kundi siya makakakompleto ng Ramadan at babayaran niya ito sa ibang araw. So, mubah na mag-fasting ang naglalakbay. Nagsimula siya sa araw na yun na nagpa-fasting siya at sa kalagitnaan ng araw maglalakbay siya, mubah na ipagpatuloy niyang kanyang fasting. At gayon din mubah na mag-fasting yung buntis. Yung buntis ay pwede rin mag-fasting, insyaAllah. Pero yung payo nga ng mga doktor, kung yung babae malapit na siya manganak, mga last quarter, ganun, mga 1 buwan, 2 buwan na lang, pwede nang hindi sila mag-fasting, insyaAllah, nang sa gayon na hindi makaka-apekto sa baby yung kanyang gutom, insyaAllah. At hindi lang yung buntis. Wamordiin
khafata ala anfusihima. So yung buntis at yung nagpapadede ng baby, kung natatakot sila para sa kanilang sarili at para doon sa baby na maapektuhan yung baby, baka mabansot kapag dumidede tapos gutom siya. So pwedeng hindi sila mag-fasting na inshallah. Ganun din bayaran sa ibang araw, inshallah. So mayroong mga pananaw yung mas matibay dito. Pero alam ko dito sa bagay na ito, mas matibay na pareho lang. Kung yung babae ay natatakot para sa kanyang sarili o para sa kanyang anak o para sa kanilang dalawa, pwede siyang hindi mag-ayuno at walang fidya para sa kanila. Pagbabayaran niya lang yung araw na hindi niya napag-ayunuhan. Kumbaga, halal naman siya hindi mag-fasting, allowed naman siya kasi buntis siya. At hindi niya nabayaran agad yung fasting niya at hindi na naman siya nakapag-fasting nung taon na yon kasi nagpapadede naman siya. So parehong legal na dahilan. So walang sa kanya. Wala siyang kasalanan sa pagkakaantala nung pagbabayad ng utang na Ramadan at yung pag-aayuno sa kasalukuyang Ramadan. When aslamal kafiru, kapag nag-Muslim ang kafir, pwede na siyang mag-fasting. Pwede na siyang mag-fasting. Actually, nakalagay ito dito sa mubah. Pero naroon din siya dapat sa wujub. Kasi nabanggit doon sa mga wajib mag-fasting yung Muslim, di ba? O kung yung kafir, obligado na nag-Muslim, obligado na siya na mag-fasting. Halimbawa, may magbumuslim ng tanghali ng araw ng Ramadan, yung natitirang oras hanggang sa Maghrib, hindi na siya kakain at iinom. Pero, hindi yun bilang na araw ng fasting para sa kanya. Pagbabayaran niya yun na may utang siyang isang araw ng fasting. Naintindihan nyo? Kasi hindi naman kumpleto yung araw . Hindi kumpleto yung araw. Ang fasting mula sa Fajr hanggang Maghrib. At kapag naging dalisay na yung babaeng may buwan ng dalaw, pwede na rin siyang mag-fasting. Pwede na rin siyang mag-fasting. So yun sa pagbumuslim ng kafir at yung pagtigil ng buwan ng dalaw, mangyari man ito bago ang Fajr o pagkatapos ng Fajr, magkakaroon ng imsak. Okay? Magkakaroon ng imsak. Yung babae halimbawa, 4:30 ang adan ng Fajr, alas 5 tumigil yung kanyang buwan ng dalaw, mas mainam sa kanyang imsak, hindi pa rin siya kakain at iinom kasama ng mga Muslim dahil sa kadakilaan ng Ramadan. Pero meron din naman nagsasabi, dahil hindi naman niya sinimulan yung araw na nagpa-fasting, pwede siyang kumain at uminom pa rin. Depende, kasi minsan yung tao kapag hindi nakakapag-sahur, so nahirapan din siya mag-fasting, so depende sa kanya, inshallah. Depende. Wabari al-marid, kapag gumaling yung may sakit, so pwede na siya mag-fasting, inshallah. Wakadimal musafir, pag dumating na yung naglalakbay sa kanyang lugar, pwede na rin siyang mag-fasting. Wabalagas sagir, kapag dumating na sa hustong edad yung nagbibinata o nagdadalaga, halimbawa yung babae, bago mag-Fajr, nagkaroon na siya ng buwan ng dalaw. So pwede na siya mag-fasting. Pero hindi sa araw na yun. Kasi bawal naman mag-fasting yung may buwan ng dalaw, di ba? Pag tumigil yon, saka siya pwede mag-fasting. Waqal al-majnun fi athna'in nahar. Yung baliw, kapag nagkaroon na siya bumalik siya sa matinong pag-iisip sa araw, so pwede siya uling mag-fasting. Tutuloy niya yung fasting niya. Katulad na nabanggit natin nung nakaraan. Nakapag-intention siya bago mag-Fajr. Tapos alas 6 ng umaga nabaliw siya. Tapos alas 5 ng hapon, bumalik yung pag-iisip niya, pwede niyang ituloy ang kanyang fasting, inshallah. Kasi sabi ng mga scholar, maaring tanggap din ito na isang buong araw ng fasting kasi nakapag-intention naman siya. Lalong-lalo na kung hindi naman siya kumain sa araw na yon. At sinasabi rin ng iba kahit nakakain siya, hindi naman niya yung sinasadya kasi wala nga siyang isip . Wala siyang isip. So yun, sinasabi, wahum muftirun, lazimahum al-imsak wal kada. So lahat ng ito, kailangan nila ang mag-imsak at magkada. Yung mga muftirun, kumbaga nagputol ng kanilang pag-ayuno, kailangan nila na mag-imsak
at magkada. Anong ibig sabihin nito? Yung tao na nag-travel, so puputulin niya yung fasting niya, di ba babayaran niya yun? Yung nagkaroon ng sakit sa araw at hindi niya kayang mag-fasting, puputulin niya yung fasting at babayaran niya yun. Yung tao na hindi nga halal yung dahilan niya ng pagputol ng fasting, actually mananatili siyang nasa imsak. Kahit wala ng bayad, hindi niya mababayaran yung araw na yun ng Ramadan. Sinasadya niyang kumain, hindi niya mababayaran yun kung walang dahilan ng pagputol niya. Pero pagkatapos niyang gawin yun, bilang tauba, mananatili siyang hindi kumakain at umiinom hanggang Maghrib, inshallah. Ganun yung kanyang gagawin, inshallah. So, dito nalinaw na natin ilang mga usapin at mamaya inshallah pag tinuloy natin to, tatalakayin natin uli yung detalyadong pagtalakay na sa mga mufattirat, mga nakakasira ng pag-aayuno, inshallah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.